Hello, Kathden fans! So, Kathden nagkita bago pumunta si Sir Alden sa Hong Kong. Ito pa mga kasembres, kagabi ito na-upload. Tapos, si Ma'am Barbie Forteza, ang parang naging tulay dito. Kasi sa unang picture, si Ma'am Barbie, no, kasama yung friends niya mga kasembres. Tapos, yung next picture dito, although medyo malabo sa malayo mga kasembreros, ay parang si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, no? May mga nagsasabi din naman na Barda, no? Sir David Licauco at saka si Ma'am Barbie Forteza. Ay, may nga yung book ni Barbie Forteza dito eh. So si Ma'am Catherine or kasi medyo malabo lang siya mga kasembreros pero hindi tinuturo ng araw. Ayun nga, no? And si Sir David Licauco kasi medyo mahaba yung angulo ng mukha, di ba? Ng face niya mga kasembreros, tapos yung jaw. So parang si Alden talaga siya mga kasembreros, so at saka si Ma'am Catherine. So pero kayo po mga kasembreros, tulungan niyo ako mag-evaluate dito mga kasembreros. And parang foreigner, parang isang foreign restaurant ito, no? Kasi yung mga andito ay mga foreigner mga kasembreros, so not unless ay si Ma'am Barbie Forteza kasama yung friend niya dito na isa magkasama sa table, tapos magkaiba naman yung sa Kathden or sa kay Sir David Licauco ba kung sino man ito mga kasembreros, no? Pero parang Sir Alden talaga siya, no? Si Sir Alden talaga siya mga kasembreros kasi yung hugis ng mukha, yung puti, no? Yung kaputian niya mga kasembreros ay Sir Alden talaga. Malayo ang Barda dito kasi nakita natin si Ma'am Barbie may clean book niya, di ba? So yun, pero kung nagkikita man sila, we know for a fact naman na nagkikita sila privately mga kasembreros, pero dito hindi siguro ito yung setup. Pero kung sa bagay ginawa niyang lookout, no, ginawa niyang tagabantay si Ma'am Barbie Forteza mga kasembreros ay dito si Ma'am Catherine at Sir Alden dun sa private, tapos dun sa gilid, tapos si Ma'am Barbie yung bantay kunwari mga kasembreros, no, at saka yung dalawang friends niya. So yun. And wala ako sa record nito sa files mga kasos, kung kaya kung pa ginawa ko siyang item mga kasembreros. So kasi kung meron naman ako sa files ko ay sinasabi ko naman na meron ako nito sa files, so matagal na ito. So ito kasi bago, kagabi lang siya na-upload mga kasembreros. Tapos ay yun, bago rin sa paningin ko. Wala ako sa file nito mga kasembreros, kung kaya kayo na po, tulungan niyo po akong humusga dito mga kasembreros. So kung meron pa sana ibang angulo, no? Pero malamang sa malamang ay dito sobrang sikreto ang file na iyon mga kasembreros video. Sa isang food restaurant dito sila mga kasembreros, no? Kung saan nasa nasa gilid lang si Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yan, pero yun nga, no, we know for a fact naman na nagkita sila at nag-communicate mga kasembreros. So let's leave it as it is, no? Mga kasembreros and mga Cathenatics. And then ito, so next item natin, may picture dito, no, si Sir RV Matibag, na alam natin na part yata siya ng BAM team, di ba, ni Sir Alden, no? Si Sir RV Matibag doon sa Hong Kong kahapon mga kasembreros. So parang sa escalator sila dito, tapos kasama si Ma'am Jazera, si Mama Ten at saka si Lisa, of course, no? Tapos si Sir Alden dito ay naka-glasses mga kasembreros. Nasa harapan si Sir RV Matibag. So siguro pa sila moling, no? Pero hindi ko alam kung dito kung pauwi na ba sila mga, kasi 11/11 may event yung no, yung White Flower. May event siya mga kasembreros. So 11/11 yung nakalagay doon kahapon sa kanilang event mga kasembreros. So pero titingnan natin, no, baka mamaya magulat na tayo dito na si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, no? Kasi nga
Minsan ginagawa nilang tawid bakod ang mga bansa, mga kasembreros. Tapos, yun, nag-food trip din sila. Tapos, parang binalikan nila yung okay. So, parang nasa airport na para sila. So, baka pabalik naman. Kasi may isang video dito na pinost Sir RV Matibag na nasa airport na sila. Tapos, yun, may mapagahe and so on, mga kasembreros. So malamang sa malamang ay mamaya na si Sir Alden pauwi dito, mga kasus, or nandito na siya mamaya kasi malapit lang naman ang Hong Kong sa Pilipinas. So yun, aabangan natin mamaya, mga kasembreros. Tapos may pinost din dito si Sir RV Matibag na parang kumain sila, no, sa isang hindi, parang may tinitingnan sila o parang nag-food trip din sila, no? Hindi ito mawawala. As usual, mga kasembreros, na food trip is life, mga kasembreros. Kaya phenomenal box office Cinema King. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Ang cute pala ng story ng fan na ito kasi from the Philippines na naging parang naging part siya dati or active siya dati sa mall tour ng CAFDEN. Nakahawak niya ng kamay, no, Sir Alden dun sa isa sa mga mall tours niya, mga kasembreros. If I'm not mistaken, sa Marquee Mall yata ito. Tapos, from this, holding my hand. Tapos, from the Philippines to Hong Kong, no? Ang cute ng kanyang story, mga kasembreros. To this, fixing my hair. So, ang ganda, ang kulit ng story ng fan na ito, mga kasembreros, no? Ang fan ni Alden, mga kasembreros. So, ang cute lang niya, ma'am, no? Kasi taga Hong Kong pala talaga siya, tsaka solid na fan, mga kasembreros, ni Alden. So, yun, talagang success si ma'am kasi nakapapicture ulit siya. So, ang kulit ng story, no, ng isang fan na ito, mga kasembreros. Bihira yung maganda, no? Pero pag gusto mo talaga, may paraan, mga kasembreros, kahit yung parang ginawa ni ma'am, mga kasembreros. And then ito, so ang cute ng caption dito, no? Hello, love, Alden. Ang caption, mga kasembreros, ng isang fan. So, ibang angulo ito. Nung nasa OWA nga siya, mga kasembreros, no? Tapos parang pinapakita. Parang ito na yung time na magsiserve si Alden ng kape, mga kasembreros, no? With the instructions from Ma'am PY, mga kasembreros. So, ang cute lang, no? At saka picture taking habang Sir Alden ay nagsiserve, no, ng kape sa mga kababayan natin sa OWA, mga kasembreros, sa Hong Kong. And then ito, may mga pictures din siya doon, no? Kasama itong ibang staff yata doon sa OWA. Of course, hindi ko pa flash kahapon. So, ito ay part pa ng kanyang pagbisita doon, mga kasembreros, no? Andito si ma'am, si sir, at saka yung isang solo niya, mga kasembreros, at saka tatlo sila, no? So talagang hindi ito makakaligtaan, no, yung mga photo ops, mga kasembreros, sa mga pagbisita ni Sir Alden, of course. And then ito, last item natin, mga kasembreros. So si Sir Alden, no, binalita, of course, sa Chika Minutes sa 24 oras, mga kasembreros, kagabi, via Athena Imperial, mga kasembreros. So dito naman ay talaga ang lalim ng kanyang sinabi dito about mental health issues, no. Nagbigay siya ng emphasis dito na parang pinapadama niya sa mga taga ibang bansa, no, mga OFWs natin na hindi sila nag-iisa, kasi parang ang mental health issue, sabi niya dito, ay mahirap kapag pag mag-isa ka, pag nararamdaman mag-isa ka, pag pinaramdam pa ng ibang tao na mag-isa ka. So yun, delikado po yun, mga kasembreros. So pakinggan natin ito mamaya, para ma-appreciate po natin, mga kasembreros. So actually, yun lamang na sa ating CAFDEN items. So abang pa kayo kasi meron pa tayong next vlog. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God after nitong speech or interview ni Sir Alden, mga kasembreros, sa 24 oras. So ngayon po ay 11/11, no? November 11, 2025.
Tuesday na po mga kasumbrero. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God after nitong interview ni Sir Alden sa 24 oras. Isang pinagpalang Tuesday po sa bawat isa. Abala si Alden Richards kasama ang ilang OFW sa Hong Kong bilang ambassador ng OWA. At makichika tayo kay Athena Imperial. Muling nag-hello si Asia's multimedia star Alden Richards sa mga taga Hong Kong para makabanding ang mga OFW doon. Ambassador si Alden ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinusulong ni Alden ang kahalagahan ng mental health. Mahirap siya kasi walang ibang kalaban yung individuals kundi ang kanilang mga sarili. And based on experience po, I've been there so I know how it feels. Mahirap po siyang, kasi may mga iba po na dumadaan sa mga dark moments ng buhay nila that hindi nila alam na nakaka-experience na pala sila ng mental health issues. Sabi ni Alden, mahalagang maiparamdam sa OFWs na meron silang karamay kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahirap kasi na mag-isa, mahirap maramdamang mag-isa ka at mahirap na pinaparamdam sa iyo ng ibang tao na mag-isa ka lang. So nandito ang OWA. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At para po sa ating Word of God is sobrang powerful po nito mga kasumbrero. Sa ang title natin ay Kahit Saan. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place. Kahit saan, no? Keeping watch on the evil and the good. Mga kasambreros, ito po ay nagre-represent at nagpapakita, nagpapatunay, no? Na ang Diyos po natin ay nakikita niya lahat-lahat kahit saan. He is omnipresent. Present siya kahit saan mga kasambreros because He is God, no? Simply because He is God mga kasambreros. Diyos siya. It is His nature na present siya kahit saan. He is all-knowing God, omniscient siya mga kasambreros, and all-powerful, no? Omnipotent mga kasambreros. Omniscient, omnipresent, omnipotent. So, ganun ang tatlo niyang kumapa, hindi kayang atularan at equal ng tao mga kasambreros ang natures ng Panginoon. So, ang verse na ito nagre-remind sa atin ng yun nga, omnipotence at saka omniscience ng Panginoon. Nag-emphasize ito na nothing is hidden from the sight of the Lord. So wala, kahit mga kasama, wala pong hindi niya nakikita. Nakikita niya yung bawat bagyo, yung bawat baha, yung bawat disasters, yung bawat calamities, yung bawat iniisip natin, yung nasa puso natin, yung lahat mga kasambreros ay alam niya. Alam niya nga yung numbers ng ating buhok, di ba? So, isa-isa mga kasambreros, bago pa tayo isilang, alam niya na sinapupunan pa tayo ng ating nanay, alam niya ating purpose, alam niya lahat mga kasambreros, no? He planted even our potentials, no? Nasa loob pa tayo na sinapupunan ng ating mga magulang. So, kung kaya kapag tayo lumalaki, kapag hindi natin na-discover yung potentials na meron tayo, ay kakulangan at saka hindi rin yun na-pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. We need to discover and use our potentials mga kasambreros sa kabutihan, as most especially sa kanyang kadakilaan mga kasambreros, for the purpose of glorifying and praising God sa ating buhay. So kasi yun kunwari may potential tayo, parang nagtanim si Lord ng binhi na mga kasambreros na nasa silong pupunan pa lang tayo. Kunwari nagtanim siya ng potential sa pagtuturo, no? Potential sa farming, potential at saka binhi ng pagiging engineer, or nang magaling sa math, or na magaling sa English, or magaling sa trivia, magaling sa content creating or content making, sa media. So sa lahat ng aspects, no, yung yung mga trabaho ng bawat tao sa mundong ito ay nagre-represent ng potentials ng binhi, mga kasambreros, ng regalo ng potentials ng Panginoon sa atin, yung skills, yung talents natin. No, ikaw magaling ka kumanta, so use it for the glory of God. You sing worship songs, you sing hymnal songs, praise songs, mga kasambreros, and yun, magaling magturo and so on mga kasambreros. Yung iba magaling magluto. So yung alam yung pagluluto mga kasambreros, meron akong kasamaan sa church dati na siya talaga yung nakatoka sa pagluluto, no? So, ginagamit niya yung kanyang talent, yung skill niya sa pagluluto. Although, lahat naman tayo ay marunong magluto, pero meron talagang, alam mo yun, designated na tao na ikaw nakatoka ka sa kitchen, no? Ikaw nakatoka ka sa praise and worship, ikaw nakatoka ka sa paglilinis ng church, o ikaw nakatoka ka sa pagtuturo, o ikaw naman sa pag-welcome ng mga bisita. So, alam niyo, sobrang galing na ng Panginoon mga kasambreros because every designation, every delegate mga kasambreros ay may kanya-kanyang mga tasks, no? Kahit sa bahay, no? Representation ng variety ng Panginoon natin. So, ganun siya katindi, ganun siya ka-powerful mga kasambreros. And
He knows everything, no? Kahit saan mga kasembreros ay nakikita niya ang gawa na mabuti at masama according nga dito sa ating verse sa Proverbs mga kasembreros 15 verse 3. This serves as a comforting thought for believers, knowing that God is always watching over them and is aware of everything that happens in their lives. So, alam natin, minsan napapatanong tayo, Lord, bakit ganito? Bakit ang nangyayari sa Cebu? Bakit ang ganito sa nangyayari sa Negros, sa Surigao, no? sa iba't ibang panig ng mundo? May reason ng Panginoon mga kasembreros. Sometimes it's really painful, no? It's agonizing, no? Kung pa sakit to the bones mga kasembreros yung dulot na mawalan ka ng minamahal sa buhay. Pero alam natin na may pag-asa, no? At saka may better life at saka kasi ang naalala ko dati sa Israelites no, sa Holy Bible, every time na may dilubyo, ibig sabihin nagkasala ang tao na sobrang lala mga kasembreros, kung kaya nagpapadala ng sakuna, nagpapadala ng punishment ang Panginoon mga kasembreros. So masakit man pakinggan, no, masakit man na tao dito isipin mga kasembreros, pero alam tayo bilang mga hindi naapektuhan ng bagyo ay alam mo yun, binibigyan din tayo ng espiritu ng Panginoon ng awa, no? He develops a spirit of mercy, of support, of help mga kasembreros, of prayer, no? Of course, na panalangin, kasi yun ang pinaka the best na pwede natin gawin mga kasembreros para sa mga nasalanta ng bagyo. So imagine natin na sa lahat ng circumstances ng ating buhay may tinuturo ang Panginoon. Tulad sa akin, nung nagkasakit ako mga kasembreros, no? Noong 2014, tapos 2020. So may tinuro ang Panginoon sa akin na you have to take care of your health, no? It's redirection. Kumbaga pa, tinuturo ng Panginoon, hindi na tama ang lifestyle mo. Puro panggabi ang trabaho mo. So kung kaya naglipat ako ng trabaho. Alam niyo po, napaka the best, no? Kwento ko lang mga kasos. Nag-start ako ng trabaho 2011, no? 2 years may git akong sa call center industry. Tapos panggabi. Tapos, nagsa-start na akong inuubo that time, no? Nung nasa call center na ako, inuubo ako. Tapos, wala lang, no? Kasi, lang naman hindi naman, nagkakaroon kami ng medical check-up, annual check-up, mga kasembreros, sa aming kumpanya. Pero, wala naman silang nire-report na, may sakit ka sa baga, may sakit ka sa ganito. Wala. So, sabi ng aking pastor, no, senior pastor ko, try mong lumipat sa ibang para sa pang-araw kasi talagang hirap pag panggabi ang trabaho. 8 p.m. Sometimes 8 p.m. to 5 p.m. 5 a.m. So ganun. 10 p.m. hanggang 7 a.m. So talagang paglabas mo talagang iba-iba yung body clock at iba yung lifestyle talaga pag panggabi. So yun, nung pinakinggan ko siya, lumipat ako 2 years and 7 months ako yata nasa panggabi mga kasus kasi Amerikano yung aming mga clients. So yun, nung nung lumipat ako mga kasembreros, nakapag-start na ako ng training sa bagong company. Tapos ay pinatawag ako 1 week na training. After nun pinatawag ako sa opisina ng manager. So yun, talagang doon ko nalaman na meron na pala akong PTB mga kasembreros, not knowing na yung ginagawa ko noon, nagtitake lang ako ng amoxicillin, kasi wala akong medical attention, no? Kasi sino ba naman mag-aakala, kasi dito, healthy naman yung kinakain ko, nagugulay ako araw-araw, no? Wala akong bisyo, sino talaga puyat. And yun nga, talaga sa puyat mga kasembreros, and yung lifestyle na panggabi, kaya delikado talaga mga kasembreros, no? And pero bago niyan, high school ako dati, nahulog ako sa kalabaw, no? At hindi ako nagpahilot, no, yun affected, nauna yung ulo ko, affected pala yung right na baga ko doon mga kasembreros. So yun, tapos sobrang lamig kasi sa call center, no, talagang sobrang lamig mga kaso. So kung payat ka tapos malamig ay talaga magkakasakit ka mga kasembreros kasi ang aircon doon ay lalo pag kunwari pawisan yung likod mo tapos papasok ka sa aircon, ako talagang so kagaya niyan sa akin mga kasembreros. And then yung sa acid reflux pa, no, nung 2020. So mali na pala yung lifestyle, nakakain ka ng yung kain mo, almusal mo 1 p.m, 12 noon. So nag-skip ka ng breakfast. So delikado rin po 'yon mga kaso. So parang ganun ba yung nangyayari din sa ating bansa mga kasembreros? Masakit talaga mga kaso, masakit yung process. And ako talagang hirap na hirap kahit na yung acid reflux kasi talagang talagang
dito pabukso-bugso, no, sporadic siya, maya-maya na inaatake ka. So mahirap siya mga kasombrero. So until now ay talagang parang wala na yung anxiety, pero yung acid reflux, yung pananakit ng katawan mo, ng tiyan, ng dibdib, nandun pa rin mga kasos. Pero by the grace of God ay nawala na yung anxiety natin mga kasombreros. So yun, no, go back sa ating sorry po na pakwento ko kasi ganun siya no. Kapag may punishment, kapag meron tayong problema, trials or challenges, nire-redirect ng Panginoon yung ating lifestyle. So sa atin ay yun nga no, more more prayer, more word mga kasombreros at paggawa ng kanyang kalooban. So the relevance of Proverbs 15:3 in today's context is profound. In a world where privacy concerns abound and secrets are increasingly difficult to keep, this verse offers a different perspective. It reassures us that while human eyes may overlook our actions, God's eyes never waver. So yun nga, kasi di ba ang transparency sa government din yun, transparency. Kung hindi natin nakikita ang nangyayari sa loob, no, which is dito halatado naman ang nangyari sa ating gobyerno, pero ang Diyos po natin ay alam na alam kung ano nangyayari sa loob mga kasunod, kung kaya darating din ang panahon ng hustisya ay maniningil mga kasombreros. So, in conclusion, Proverbs 15:3 stands as a poignant reminder of God's unwavering presence and discerning gaze. It beckons us to live with integrity and righteousness, knowing that our deeds are laid bare before Him. So, ito po ay panawagan sa atin na tayo po ay mamuhay na may integrity, may honesty mga kasombreros, kasi alam natin na lahat ng actions natin, no, lahat ng iniisip natin ay alam ng Panginoon mga kasombreros, and there is evaluation. Merong accountability na oras mga kasombreros at panahon ng ating Diyos, kung kaya ay let's live, no, mamuhay tayo ng may integrity at honesty sa araw-araw. Alright, so yun lang sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, honesty, integrity mga kasombreros sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.